Mag-iisang linggo pa lang ako noon sa bago kong trabaho nung mapansin kong walang nagpapaiwan sa conference room ng mag-isa. I mean, kapag tapos na yung meeting, tapos nakalabas na yung boss namin, yung mga katrabaho ko parang nag-uunahan sila sa paglabas. Di ko alam kung ba't ganon, pero feeling ko sa panahon na yon may kung anong kakaiba sa conference room. Hi guys! Bago tayo magpatuloy, paki-like naman ng video na to. Malaking tulong yan para sa mga tulad ko na gumagawa ng ganitong content. Maraming salamat! Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Mariel. Yung kwento ko na to ay nangyari sa lugar ng Makati taong 2016 pa. At that time, bago lang ako noon sa trabaho ko. So, ayun nga, every time tapos na yung meeting namin sa conference room, nagpapaunahan agad sa paglabas yung mga katrabaho ko. Nung una, hindi ko gets kung ba't ganun sila. Ba't parang iniiwasan nila na maiwan mag-isa sa conference room. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin kung ano ba talaga yung totoong nangyayari. At tama nga ang hinala ko noon. May nagpapakitang multo sa loob ng conference room, pero hindi ko expected na taga-roon lang din pala yung multo na yon. I mean, yung multo raw na yon dating janitor sa opisina. Kaya raw namatay yung janitor dahil sa sakit. Pero ang pinagtataka lang ng mga katrabaho ko bakit raw sila minumulto ng janitor na yon. Sa katunayan nga raw mabait naman yon. Nagpapautang pa nga raw yun sa mga paninda niya. Nagsasideline raw kasi yon na magbenta-benta sa opisina ng kung ano-ano. Kaya malaking tanong raw kung ba't nagmumulto yung dating janitor. Hanggang sa mga sumunod na araw, may nangyari sa akin sa conference room, di ko yon inaasahan. Grabe yung pangyayari na yon. Dito talaga ako kinilabutan. Nag-overtime kasi kami noon ni boss sa office kasi may kailangan tapusin. Dalawa lang kami noon at natapos kami bandang 9:00 na ng gabi. Nung una, wala naman sa isip ko yung tungkol sa multo. Busy kasi yung utak ko noon sa trabaho at kasama ko pa si boss. Pero nung natapos na kami at naiwan ako sa conference room ng mag-isa, dun na nagsimula yung takot ko sa katawan. Habang inaayos ko kasi yung mga papel na nagkalat, may naririnig ako na parang may kung ano sa likod ko. Parang may sumasabay sa pag-aayos ko nun. Kaya biglang pumasok sa isip ko nun na baka ito na yung janitor na nagmumulto. Totoo nga yung sabi nila na mabait kasi kahit multo na tumutulong pa rin. Pabiro ko lang nun na sinabi sa sarili ko para mabawasan kahit konti yung kaba sa dibdib ko. Pero yung totoo talaga nun, binabalot na ng takot yung buo kong katawan. Sa totoo lang, gusto ko na talaga nun lumabas sa conference room. Di ko lang magawa kasi di ko pa tapos ayusin yung mga kalat. Di ko pa na-shutdown yung computer ko. Hanggang sa bigla na lang may kung anong kumalabog sa likod ko. Parang may mabigat na nahulog. Nung lumingon ako, doon na ako tuluyan na nilamon ng takot. May nakita kasi ako na white lady. Nakaharap siya sa akin. Pero yung mukha niya, di ko masyado na aninag. Nung pumasok kasi sa isip ko na white lady yung nakikita ko, di ko na siya tinitigan masyado. Grabe, di na talaga ako nakagalaw nung makita ko yon. Pakiramdam ko, parang nanigas yung buo kong katawan. First time ko kasi makakita ng white lady. At yung nakakakilabot pa doon, nasa iisang room lang kami. Mabuti na lang at biglang dumating si Kuya Guard. Magsasarado na daw yung building at kailangan na naming lumabas. Kasabay naman ng pagdating ni Kuya Guard, napansin ko bigla rin nawala yung white lady. Doon na rin bumalik yung sarili ko. Binilisan ko talaga noon makalabas ng conference room habang nandun pa si Kuya Guard. Hi guys! Kung bago ka lang dito, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe,
para updated ka sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat! Sa mga sumunod na araw, pagpasok ko nun ng Lunes, kunento ko sa mga katrabaho ko yung nangyari nung Sabado ng gabi, yung nag-overtime kami ni boss. At dun sila napaisip, bakit raw white lady yung nakita ko? Ibig sabihin daw pala, hindi yung janitor yung nagmumulto sa conference room. Kamamatay lang daw kasi ng janitor na yon nung magsimula naman na may nagpaparamdam sa conference room. Kaya akala raw nila yung janitor na yon, yun ang nagmumulto. Matapos ang pangyayari na yon, iniiwasan ko na talaga maiwan mag-isa sa conference room. Ayoko na kasi maulit yung ganon. Ayoko nang makakita ulit ng white lady. Pero yung inaakala ko na sa conference room lang may multo, doon ako nagkamali. Pati rin pala sa CR ng opisina namin, meron din pala doon nagpaparamdam. Araw ng Miyerkules noon at oras na ng uwian. Mga pasado 6:00 pa lang noon. Hindi ako nakasabay sa mga katrabaho ko sa pag-uwi kasi nagpoops muna ako sa CR. Inabutan ako ng tawag ng kalikasan, so ayon, nagpaiwan ako. Pero nung natapos na ako at nag-aayos na lang sa harap ng salamin, bigla akong may narinig na bulong malapit sa tenga ko. So nagulat ako kasi alam ko walang ibang tao doon kundi ako lang. Kaya ang ginawa ko, ginalaw-galaw ko yung tenga ko, baka kasi may insekto lang na malapit sa akin. Tapos tumingin-tingin ako sa paligid ko para hanapin yung insekto na yon. Pero sa di inaasahan, iba yung nakita ko. At naramdaman ko na lang bigla na nanginginig na pala yung tuhod ko nun. May nakita kasi akong hugis tao na anino. Yung hugis ng ulo, ng kamay, basta yung buong katawan. Anino talaga na hugis tao. Pero sabi ko pa nga kanina, walang ibang tao doon kundi ako lang. So kaninong anino yon? Mabuti na lang at that time na control ko ng maayos yung emotion ko. Mabuti na lang talaga at hindi ako nanigas sa mga oras na yon. Kaya dali-dali akong lumabas ng CR kahit di pa ako tapos noon magayos. Kinabukasan mula sa pangyayari na yon, sinabi ko ulit sa mga katrabaho ko kung ano yung na-experience ko sa loob ng CR. Doon ko nalaman na meron din pala talaga nagpaparamdam sa CR. Di ko lang masyado napansin sa mga katrabaho ko kasi nakafocus yung attention ko sa conference room. Akala ko kasi noon, sa conference room lang may mga kababalaghan. Pero naging maliwanag din ang lahat nung magkwento na yung pinakamatagal sa mga katrabaho ko. Sabi niya, marami daw talaga sa opisina namin mga pangyayari na hindi ordinaryo. Matagal na raw na merong mga kababalaghan sa opisina namin. Actually, alam naman daw talaga nila boss yon. Advice nila ay wag na lang daw pansinin kung nagpaparamdam ang mga ito. Wag daw matakot sa multo. Mas nakakatakot pa raw yung buhay kaysa sa multo. Tsaka kaya ayaw rin daw lumipat nila boss ng ibang opisina kasi naniniwala yung mga boss namin na swerte sa negosyo ang mga multo. Kung umabot ka dito ay huwag kalimutang mag-like and subscribe bilang suporta sa munting channel na ito. Maraming salamat!